Hello guys, this is Kim working as an assistant teacher here in UAE. For our last period before school summer break officially start, samahan niyo kaming mamasyal sa isa sa pinakamagandang libraries dito sa UAE, ang Mohammed bin Rashid Library. At hindi lang yan, after nito, may isa pa kaming exciting na destination. Kaya siguraduhin panoorin niyo ang vlog hanggang dulo dahil magkukruise din kami mamaya. Maaga kami gumising ng mga kasama ko dahil 9 AM ang dating ng nabook naming car list. Sakto talaga sila sa oras kaya pagpatak ng alas 9 ay dumating na nga yung sasakyan. Pero dahil nga Filipino mindset ang mga person, hindi pa kami nakatapos makapagkayak. Isa rin siguro sa dahilan ay dahil mga babae kami. Lalo na rin ako, maiksing skirt sana ang susutin ko sa gala pero itong mga kaibigan ko pinagpalit nila ako ng medyo mahaba dahil baka nga raw hindi pwede yung maiksi. Tinanong ko na nga rin si Google at yun din ang sagot. Tip lang kapag bibisita kayo sa Mohammed bin Rashid Library, iwasan ng sobrang ikling damit o revealing clothes. Hindi naman sila sobrang stricto pero mas maganda pa rin ang moda sa TAR bilang respeto sa lugar. Napagdesisyonan namin gumala bago pa magsimula ang peak ng summer dahil sabi nila mas matindi pa raw ang init kapag bakasyon na talaga. Gaano ba kainit? Mga best, malalaman natin mamaya. Spoiler alert, hindi kami ready. Dahil galing pa kaming Umalquain, medyo mahaba rin ang biyahe. Pagdating namin sa metro station, kumuha kami ng Nol card para sa isa naming kasama. Kung first time ninyo sa Dubai, ito ang ginagamit sa halos lahat ng public transportation tulad ng metro, bus, tram at maging water bus. Ang regular Nol card ay 25 dirhams kung saan 19 dirhams na agad ang usable balance. Maaari rin itong i-reload gamit ang machine o sa mobile app. Honestly, sobrang convenient talaga. Sana all, diba? Paglabas namin ng exit 3, sumakay na kami ng metro papuntang Creek Station. Habang nasa biyahe, nasilayan ko ang Dubai International Airport. Hindi ko alam pero tuwing nakakita ako ng eroplano, napapaisip ako, kailan kaya ako makakauwi? Hindi biro ang mangibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa comfort zone. Pero ginagawa natin ito para mabigyan ng mas magandang buhay ang mga taong mahal natin. Kaya sa lahat ng OFWs na nanonood, saludo ako sa inyo. Laban lang tayo. Going back sa aming paglalakbay, dumaan muna kami sa Union Station dahil kailangan naming lumipat mula red line papuntang green line. Madali lang naman sundan ang directions dahil lahat ng signages ay nasa Arabic at English. At kung malito man kayo, mababait naman ang mga staff. Huwag mahiyang magtanong dahil libre naman ito. Pagdating namin sa Creek Station, dumaan kami sa exit 2. Makikita nyo agad ang mga sign papunta sa Mohammed bin Rashid Library kaya halos imposible nang maligaw. Sa totoo lang, nung unang beses namin makarating dito, akala namin nasa ghost town kami. Ang tahimik, ang luwag, para kami lang ang tao. Originally, plano na sana namin puntahan ito ni April noong huling bakasyon namin. Kaso pagdating namin dito, closed pala. Ending, napunta kami sa Gold Zone. Lesson learned, check nyo muna ang operating hours bago bumiyahe. Habang hinihintay namin ang dalawa pa naming kasama, umupo muna kami sa station. Hindi dahil pagod kami, kundi dahil gutom na ang mga person. Hindi pwedeng aesthetic lang. Kailangan may laman din ng tiyan. May isa pa pala akong importanteng tip. Kung nais ninyong gumamit ng CR pero nakalabas na kayo ng top line, kailangan ninyong mag-tap ulit pagpasok. Pero sabi ng staff, kung makakabalik kayo within 2 minutes, hindi kayo mababawasan. Kapag lumampas, automatic bawas 3 dirhams. Kaya kung mabilis kang umihi, congratulations. Na-save mo na yung pantog mo, nakasave ka pa ng dirhams. Nakumpleto na nga kami kaya nagsimula na kaming maglakad papunta sa library. May bus din naman kung ayaw ninyong maglakad. Hintayin lamang ang bus na may tatak na CO4 na dumadaan sa paglabas ng Creek Station. At dito na nagsimula ang tunay naming laban, mga ben. Akala namin kaya namin ang init, hindi pala. Parang bawat takbang namin may libreng hot air blower. Buti na lang may dala kaming shawl. Kaso kahit balutin pa namin ang buong ulo namin, hindi talaga kinaya. Kaya kung bibisita kayo, mas magandang pumunta ng maaga sa umaga o kaya bandang hapon lalo na kapag summer. Huwag kalimutang magdala ng tubig at sunscreen.
Magpapasalamat sa inyo ang balat nyo. Pagpasok namin sa library, sinita ang isa naming kasama dahil medyo maiksi ang suot niya. Hindi naman sila naging hard. Very respectful lang nilang ipinaalala ang dress code. Nag-restroom na nga kami at nag-ayos. At finally, welcome sa Muhammad bin Rashid Library. Grabe, ibang level ang ganda ng place. Open noong 2022, ang library na ito ay isa sa pinakamalaki sa Middle East. Ang disenyo nito ay inspired ng isang rel. Ang traditional wooden bookstand na ginagamit sa paglalagay ng Quran. Sa loob, makikita ang milyon-milyong printed at digital resources, children's library, exhibition areas, reading lounges, conference halls at iba't ibang learning spaces. Hindi lang siya library, isa talaga siyang cultural landmark ng Dubai. Syempre, hindi mawawala ang picture-picture. At oo, ginawa rin namin ang sikat na escalator trend. Yung sasakay ka ng escalator at habang papataas ka, may music background na dun-dun-dun-dun-dun, dun-dun-dun-dun. Ganon! My gosh, nakapakanta na naman siya. Paulit-ulit kaming sumakay, paulit-ulit din ang video. Hindi ko alam kung natutuwa o naiinis na ang mga guard sa amin. Pero dahil mukha silang men in black, hindi na rin kami nagtanong. Sobrang lawak ng library. Bawat sulok, Instagram worthy. Kaya bago kayo pumunta, manood muna kayo ng ibang videos para may idea kayo sa mga magagandang poses at camera angles. Promise, hindi masasayang ang storage ng cellphone ninyo. Umakyat kami hanggang 5th floor lang. Plano pa sana naming umabot hanggang 7th floor dahil naroon ang iba pang exhibits at galleries. Pero dahil gutom na talaga kami, mas malakas ang tawag ng kanin kaysa sa sightseeing. Priorities. May cafe rin sa loob ng library kung gusto ninyong mag-relax habang tanaw ang Dubai Creek. Perfect ito kung gusto ninyong magbasa, magtrabaho o simpleng magpahinga. Tahimik, malinis at sobrang relaxing ng ambience. After naming maglibot, bumalik kami sa Creek Station. At syempre, kung gaano kainit papunta, mas doble ang init pa uwi. Wala nang kwentuhan, lahat kami tahimik. Parang nawala ng social battery. At dahil gutom na kami, dumiretso na kami sa Burjuman para maghanap ng masarap at affordable na pagkain. Pero hindi pa doon nagtapos ang aming adventure. May isa pa kaming exciting na destination at yun ang Dubai Cruise. Kaya kung gusto ninyong makita ang isa sa pinakamagandang sunset experiences dito sa Dubai, siguraduhin ninyong panoorin ang next part. Kung nag-e-enjoy kayo sa aming mga adventures bilang OFWs dito sa UAE, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. At kung balak ninyo ring bumisita sa Muhammad bin Rashid Library, promise, sulit na sulit ang experience. Hindi lang kayo makakapag-picture sa isang napakagandang lugar, kundi ma-enjoy nyo rin ang peaceful atmosphere at makakadiscover pa kayo ng napakaraming books at exhibits. Maraming salamat sa panonood. See you sa next destination. At tandaan, life is short. Kapag may pagkakataong gumala, mag-ipon, mag-explore at gumawa ng memories. Ang pera kikitain pa, pero ang oras at pagkakataon minsan lang dumaan. Oo, narito tayo para magtrabaho, pero hindi naman siguro masama ang maglibang paminsan-minsan. Narito na tayo, kaya kung may pagkakataon, huwag na nating palampasin at pagdamutan ang ating sarili sa mga bagay na maaaring ma-experience natin ngayon. Gumala ka, girl. Bye for now!